Sa panibagong usapan ay muling binigyang diin ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz ang kahalagahan ng pagiging kakaiba ng XRP Ledger o XRPL. Ayon sa kanya, may malaking value ang pagiging different or kakaiba sa gitna ng mga naglalakihang blockchain projects ngayon. Isa pong validator na si Ginong Vet ang nagbahagi ng kanilang pag-uusap kung saan tinanong niya si Ginong Schwartz kung may halaga ba ang pagiging kakaiba. Ang mabilis po na sagot ni Ginong Schwartz ay absolutely. Mula ron, ipinahayag ni Ginong Vet na ang disenyo ng XRPL ay tunay na nakatayo ng mag-isa, tapat sa layunin ng kalayaan at saka independence. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging differentiated para sa XRPL. Yan, ang sabi rito ay Vet, a well-known validator and advocate for the XRP Ledger, recently reflected on what makes the network distinct. Drawing from a conversation he once had with Ripple CTO David Schwartz, he said he asked whether there's value in being differentiated, and Schwartz's immediate reply was absolutely. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ipinahayag po ni Ginong Vet na ang XRPL ay hindi tulad ng karamihan sa mga blockchain networks ngayon. Ang tanong niyang may halaga ba ang pagiging kakaiba ay sumasalamin po sa kalagayan ng crypto market kung saan halos pare-pareho na ang mga project. Ang mabilis po na sagot ni Ginong Schwartz ay nagpatunay na ang pagkakaiba ng XRPL mula po sa disenyo hanggang sa prinsipyo ay hindi kahinaan kundi isang lakas. Ang market impact po dito ay ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga holders na matibay ang pundasyon ng XRPL. Ang pagkakaroon po ng malinaw na identity ay maring magpataas ng tiwala ng mga investors na makakaapekto po sa long-term value ng XRP. At ang sunod na tanong ay paano naman po ipinapakita ng XRPL ang konsepto ng kalayaan. Sabi po rito ay Vet explained that this moment reinforced his belief that the XRPL's design stands apart from the most other blockchains because it stays true to the principle of independence. Yan, ayon po kay Vet, ang XRPL ay isa sa mga natitirang blockchain na tapat pa rin sa prinsipyo ng independence at pagiging malaya. Ang ibig pong sabihin nito ay may kakayahan ang bawat user na kumilos sa network nang hindi po nakadepende sa mga middleman o sentrong control or centralized control. Sa mundo po ng blockchain, ito ang original na layunin, ang be your own bank concept, kung saan ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa bawat isa na hawakan ang sarili nilang pera. Sa market impact, ang ganito pong disenyo ay patuloy na umaakit sa mga developers at crypto purist na maaari pong magpataas ng adoption ng XRPL ecosystem sa mga susunod na taon. Paano naman po binuo ang network na may kalayaan? Sabi rito ay Vet emphasized that the XRPL remains one of the few blockchains still faithful to the original be your own bank concept. His remarks highlighted how the network's structure prioritizes autonomy over dependence on intermediaries. Ayan, ipinaliwanag po ni Vet na ang XRPL ay itinayo batay po sa ideya ng kalayaan, habang ang iba pang mga blockchain ay unti-unting lumilihis tungo po sa centralization na nanatiling simple at accessible ang XRPL. Dito pinahahalagahan ang kakayahan ng bawat user na mag-transact, mag-store ng asset at makilahok or makijoin po sa network nang hindi umaasa sa malalaking kumpanya o validator groups. Ito po ang dahilan kung bakit marami pa ring sumusuporta sa XRPL bilang tunay na decentralized platform. Ang market impact po dito ay ang pagiging decentralized ng XRPL ay nagbibigay ng matatag na reputasyon laban sa regulasyon na maaari pong magpalakas sa demand ng XRP sa institutional level.
Ngayon ay bakit po ba sinasabing accessible ang XRPL? Sabi po rito ay unlike platforms that introduce high infrastructure cost or impose transaction taxes through built-in token mechanics, the XRPL is designed for accessibility. Running a node remains relatively inexpensive, ensuring that participation in the network is not limited to a small group of entities. Ayan, paliwanag natin yan. Ang XRPL daw ay dinisenyo para manatiling bukas sa lahat. Hindi tulad ng ibang networks na may mataas na gastos sa pag-operate ng node o may mga hidden transaction taxes. Mura at magaan lamang ang pagpapatakbo or pag-ooperate sa XRPL. Dahil po dito, kahit maliliit na entities ay pwede pong makilahok or makijoin at magpatakbo ng sariling node. Ibig sabihin, hindi ito exclusive sa mga malalaking kumpanya. Sa market impact, ang ganito pong accessibility ay nagpapalawak ng network participation. Kapag mas marami pong node operators, mas lumalakas ang security at integrity ng XRPL ecosystem. Ngayon ay paano naman po iniiwasan ng XRPL ang tinatawag na hidden taxes? Ang sabi po rito tungkol dyan ay in his post, Vet describe how other blockchains often rely on mechanisms that function like hidden taxes. These can take the form of staking rewards, validator incentives, or other systems that indirectly direct value towards centralized participants. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ibinahagi po ni Vet na sa ibang blockchain, may mga tinatawag na hidden taxes tulad ng staking rewards at saka validator incentive. Yan, incentives. At sa katunayan ay pabor lamang po sa ilang piling grupo. Pero sa XRPL, walang ganitong mekanismo na nagdidirekta ng value sa iilang entities. Sa halip nakatuon po ito sa efficiency at minimal fees. Ang layunin ay mapanatiling patas ang sistema para sa lahat ng mga participants. Sa market impact, ang pagiging transparent ng XRPL fee model ay nakapagbibigay ng tiwala sa mga developers at institutions na posibleng magbunsod ng mas maraming partnerships. Ano naman po ang kahulugan ng freedom from protocol control? Ayan, sabi rito, by contrast, the XRPL's model avoids such structures. It focuses instead on efficiency, minimal fees, and the ability for anyone to interact directly with the ledger without permission or protocol level barriers. Ayan. Ang XRPL daw ay nagbibigay po ng kalayaan sa bawat user na makipag-ugnayan direkta sa ledger nang walang pahintulot mula sa central authority. Wala itong protocol level barriers or restrictions. Dahil dito, nagiging mabilis at direkta ang mga transaction. Ang ganito pong disenyo ay tumutugma sa orihinal na diwa ng blockchain kung saan ay isang bukas at transparent na sistema para sa lahat. Sa market impact, ang kakayahan po ng users na makipag-transact ng walang permission ay nakakaakit sa mga negosyo na gustong magtayo ng decentralized financial solutions gamit ang XRPL. Ngayon ay bakit naman po tinawag ni Vet ang XRPL na eBay without eBay? Ayan, sabi po rito ay he compared the XRPL's approach to an eBay without eBay, meaning a marketplace that operates entirely without a central authority. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ipinagkumpara po ni Vet ang XRPL sa eBay without eBay. Yan, eBay without eBay. Isa pong marketplace na walang sentrong tagapamagitan. Ibig po niyang sabihin, sa XRPL, direktang nagkakapalitan po ang mga users ng value nang hindi po dadaan sa middleman. Sa ganitong sistema, mas mabilis at mas mura po ang bawat transaction. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming developers ang lumilipat sa XRPL para gumawa ng decentralized applications.
Ang market impact po nito ay ang ideyang ito ay nakakaakit sa mga negosyo at fintech startups na naghahanap ng cost-efficient blockchain infrastructure. Kaya posible itong magbunsod ng pagtaas sa network activity ni XRP. Ano naman ang ibig sabihin ng power of differentiation? Yan, sabi rito ay Vet concluded his message by returning to the question he posed to Schwartz. The XRPL's differences, once seen by some as limitations, now represent its greatest strength. It is not another smart contract chain competing in a crowded field, but occupies a distinct space where utility is a priority. Ano nga bang ibig sabihin yan? Binalikan po ni Ginong Vet ang tanong niya kay Ginong Schwartz tungkol sa halaga ng pagiging kakaiba. Noon, maraming nagsabing limitasyon daw ang simpleng disenyo ng XRPL dahil hindi ito tulad ng mga smart contract platforms. Pero ngayon, iyon mismo ang kanyang lakas. Habang ang ibang blockchain ay nagiging komplikado, si XRPL ay nakatuon po sa tunay na utility at real-world payments. Sa market impact, ang malinaw po na pagkakaiba ng XRPL ay naglalagay dito sa isang espesyal na posisyon bilang practical blockchain solution para sa mga bangko at remittance providers. Bilang panguling katanungan ay bakit po ba sinasabing if you want these things, there is only XRPL? Yan, sabi rito, Vet noted, if you want these things, then there is only the XRPL. In a market saturated with look-alike technologies, the XRPL's identity is defined by what it does not imitate. Its value, as both Vet and Schwartz agreed, lies in being different and in staying that way. Ayan. Paliwanag natin, ayon po kay Vet, kung ang hanap mo ay bilis, murang fees at tunay na independence, tanging XRPL lamang daw ang makapagbibigay nito. Sa dami po ng blockchain projects ngayon, kakaunti na lang ang tunay na may sariling direksyon. Para kay Ginoong Vet at Ginoong Schwartz, ang halaga ni XRPL ay nasa kanyang kakayang manatiling iba at hindi manggaya ng iba. Sa market impact, ang ganito pong malinaw na identity ay nagtatatag ng long-term credibility kay XRP na posibleng magdala ng matatag na presyo sa paglipas ng panahon. Bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang pinakita na usapan ni Ginoong Vet at Ginoong David Schwartz ay higit pa sa simpleng technical na usapan. Isa po itong paalala kung bakit naging espesyal sa XRP at ang XRPL. Sa panahon na karamihan ng mga project ay ginagaya ang isa't isa, si XRPL ay nananatiling tapat sa kanyang prinsipyo at yan po ay ang kalayaan, efficiency at tunay na utility. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay indikasyon na may pangmatagalang direksyon ang project. Kung patuloy po na mapapanatili ni XRPL ang kanyang kakaibang disenyo, maaaring maging isa po siya sa mga haliging blockchain na tunay na magtatagal po sa industriya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.